Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Siyang tinatawag na apostol na mga apostol. Dahil nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, si Maria Magdalena ang unang nakakita sa kanya at sinugo siya sa mga apostol na susugo din ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi isang babaeng mababa ang lipad si Maria Magdalena. Inaakala lang natin yon. Pero isa siyang babae na kung saan nagpalabas ang ating Panginoong Jesucristo ng 7 demonyo. Pero kahit na sa kanyang karupukan, ginamit pa rin siya ng ating Panginoon para dalhin, sabihin ang mabuting balita. Yan naman mga kapatid, sa gitna ng ating ding mga pagkukulang, kasalanan, ginagamit din tayo, pinipili tayo ng Diyos na dalhin natin ang kanyang liwanag sa isang mundo na puno ng dilim. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin nakita ang muling nabuhay na Panginoon, nasa harapan natin, sa tabi natin, at nasa loob natin. Sa mga pagkakataon na kung saan mas pinili natin na umiyak, tignan, mga bagay na nagpapalungkot sa atin, kaysa sa magpasalamat tayo sa mga biyaya at grasya ng Diyos. Hilingin natin muli ang kanyang awa, pagpapatawad, para tayo'y makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, may pahayag nawa naming si Kristo ay nabuhay. At makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi, sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan?
ang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig na siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, naggagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang manghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasan ko'y natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Alleluia, 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 alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay, nalibingan niya'y iyong nakita. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawiang ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro. Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama
at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw. There is this very beautiful saying that I want to share with you so that you can remember it when you are down and depressed. And the saying goes like this: a broken crayon can still color. Kahit na po ang sirang Crayola o pangulay ay makakakulay pa rin. Ang ibig po sabihin nito, hindi nakakabawas sa ating pagkatao ang ating lungkot, ang ating pagkabigo, ang ating pagkakamali o paghihirap. Remember, it is just a bad day. It is not a bad life. Hindi ibig sabihin may problema ka ngayong araw na may problema na ang buo mong buhay. Pangit lang ang araw mo ngayon. Pero hindi pangit ang iyong buong buhay. Dahil tandaan mo, kapatid, ang buhay na yan ay galing sa Diyos at ang buhay na yan ay pabalik sa Diyos. Huwag mong sasabihin na pangit ang buhay ko, na masama ang buhay ko. Dahil in between, sa kalagitnaan, ay tayo pa rin ay binabasbasan, binibigyan ng grasya ng Diyos. Amen? Minsan, may mga ibang tao na feeling nila dahil malungkot sila ngayon, may takot sila, nabigo sila, o nagkasala sila, na wala ng kwenta ang buhay nila. May kabutihan pa rin sa iyo, kapatid. Kahit na may masamang nangyayari ngayon sa buhay mo. Remember, you do not lose the Holy Spirit whenever you make a bad decision. You do not lose the Holy Spirit even if you are sinning. Kapatid, nandyan pa rin ang Banal na Espiritu sa gitna ng iyong pagsubok. Kahit na ikaw ay nakagawa ng masama, binabago ka pa rin ng grasya ng Diyos, ang Espiritong Banal. Kahit na pangit din ang iyong kalagayan ngayon, tandaan mo, maaari pa rin gamitin yan ng Diyos para sa kabutihan mo. At pwede ka pa rin piliin ng Diyos, isugo para sa kanyang misyon. Your crying does not cancel God's calling in your life. Tingnan niyo po si Maria Magdalena sa ating ebanghelyo. Kahit na 7 demonyo po, masamang espiritong napaalis ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya, pinili pa rin siyang maging apostol ng mga apostol. Ang apostol, ibig po sabihin ay sinugo. Nung nakita ni Maria Magdalena ang ating Panginoon muling nabuhay, sinugo siya sa mga isusugo ng Panginoon. Sinabihan siya, pumunta ka sa aking mga kapatid, sabihin mong mabuti ang masayang balita. Muli akong nabuhay. Kahit na umiiyak siya, kahit na malungkot siya, siya'y pinadala ng ating Panginoon. Dala-dala ang masaya at mabuting balita. See there, my dear friends, our brokenness do not hinder our blessedness. Kahit na marupok ka, kapatid, paniwalaan mo, mapalad ka pa rin. Amen? Kaya tandaan mo, hindi nababawas ang pagkatao mo kahit malungkot ka. Hindi nawawala ang kakayahan mo kahit na nabigo ka. At hindi nababawas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo kahit na nagkamali ka. When you feel sad, it is not the end of the world. When you feel broken, it is not the end of your story. When you fail, it does not mean you are defeated. The good news is, just like Mary Magdalene, God can do something great, beautiful, and good in your life, despite of your
brokenness, despite of your failure, despite of your sadness. Kamukha po ni Maria Magdalena, hindi naman hihintayin ng Diyos na maging okay ang ating buhay bago niya tayo ipadala, bago niya tayo isugo sa iba. Kahit na mabigat ang iyong pinagdadaanan, pinipili ka ng Diyos, pinapadala ka ng Diyos, may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Jesus meets us where we are. And God will use us as we are. Kung sino ka, kung nasaan ka, nandyan ang Diyos, gagamitin niya yan para ipalaganap niya ang mabuting balita, para iparanas niya ang kanyang presensya. And that is the good news. Ano man pangit at hindi magandang karanasan mo, kapatid, may lungkot ka, may takot ka, tanggap ka ng Diyos. At naniniwala ang Diyos sa iyo na magagawa mo ang kanyang kagustuhan. Kaya kahit nasabihin niyo po sa akin, isa kang single parent na nagtatrabaho, hiniwalayan ka ng iyong asawa, mag-isa ka lang. Senior ka na, may sakit ka, alalang-alala ka sa iyong mga problema. Nagfe-fail ang business mo, baon ka sa utang, inaabuso ka ng iyong asawa. Inaaway ka ng mga kapatid mo dahil sa pera, sa ari-arian. Ano man yang hinaharapan mo na lungkot, huwag mo kalimutan, kapatid. Mahal ka pa rin ng Diyos. Nakikitagpo ang Diyos sa iyo. Pipiliin ka, papadala ka pa rin ng Panginoon. We find inspiration all over the Bible. We see that God chooses broken people for His greater glory. Kung matatandaan niyo po, si Abraham, pagkatanda-tanda na, ginawa pa siyang ama ng bansa ng Diyos. Si Moises, nakapatay po yan ng tao, pero siya'y namuno ng bayan ng Israel. Si David, pagkabata-bata, hinirang na isang hari. Si propeta Jonah, duwag na propeta. Pero pinili pa rin siya ng Diyos na dalhin ang kanyang salita sa Ninive. Si San Pedro, kilala natin na taksil, traidor, pinagkalulo ang ating Panginoon. Pero pinili pa rin siya maging pundasyon ng ating simbahan. Si San Pablo, manguusig na mga sinaunang Kristiyano, pero siya'y naging apostol na mga hintil na mga pagano. Si Maria Magdalena, ating inaalala ngayon, kahit na siya'y isang marupok, mahinang babae, siya'y naging apostol na mga apostol. Bakit ba pinipili ng Diyos ang mga mahihina? Bakit hindi yung mga matalino, yung mga malakas, yung mga mayayaman, makapangyarihan? Siya lang piliin ng Diyos. Bakit ko sino pa? Yung mga huli, hindi marunong, may pagkakamali, may diferensya. Silang pinipili niya. Kasi gustong patunayan ng Diyos na kahit na sila'y mahina, pwede pa rin makita ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos sa kanila. God chooses the weak so that God can show His power. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Pwedeng gamitin ng Diyos ang kahinaan mo para sa kalwalhatian ng Diyos. This is why, no matter how much flaws, sadness, and pain we have, please do not close yourself to God. God can still create beautiful things through you. When you feel down and depressed, remember this beautiful message. A broken crayon can still color. Kahit na maraming sira, hindi maayos ngayon sa buhay ko, pwede akong gamitin ng Diyos makagawa ng isang magandang bagay. Your pain can be your growth. Your sadness can be a sign of your love. And your brokenness is your uniqueness. Oo, umiyak ka kung kailangan mo. Pero sana hindi ito maging hadlang sa pagtawag ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, kung nahihirapan man po kayo ngayon at nasasaktan, kung bang parang ayaw mo nang magpatuloy, patulong tayo, miling ng dasal kay Santa Maria Magdalena na tayo din ay makinig sa tinig
ni Jesus. Mabuhayan tayo muli at palakasin ng Diyos. Dahil naniniwala ang Panginoon sa atin. May mabuti pa tayong magagawa. May maganda pa tayong magagawa sa buhay na ito. Kaya sabihin natin, Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago ng buhay natin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon ng isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ito, pagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na nakahanda. Ngayon si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapalingaw-ngaw, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na taong tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si Santa Maria Magdalena, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpatawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siya'y nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo. Nakasama mo at ng Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan hindi natin makita ang milagro at himala ng Diyos sa ating buhay. May dalawang dahilan. Una, maaaring tayo ay umiiyak, tayo'y nalulungkot, at ang pangalawang dahilan ay tayo ay nabubuhay pa rin sa nakalipas. Yan po ang naranasan ni Santa Maria Magdalena. Hindi niya nakita agad ang muling nabuhay na Panginoon nasa harapan niya. Dahil sa kanyang nararamdaman na pighati, iniiyakan niya ang ating Panginoon. Her tears prevented her to see the resurrected Christ. But secondly, Mary Magdalene was looking at the tomb. Siya'y nakatingin sa nakalipas, sa patay. Pag tayo din ay nabubuhay sa kasalanan, tayo ay nananatili sa mga libingan. Pag ikaw ay nagpapatuloy, pinipili mo ang masama, ikaw ay papunta sa hukay. Hindi mo rin makikita ang grasya ng Diyos. Pero sa gitna ng ating lungkot, ang mga pagkakamali, ang mabuting balita, ay pinipili pa rin tayo ng Diyos. Nagpapakita pa rin ang muling nabuhay na Panginoon sa atin. God can still use us for His greater glory despite of our sadness, pain, and brokenness. Huwag niyong kalimutan na kahit na ang sirang krayola o pangulay ay pwede pa rin mangulay. A broken crayon can still color. So your life, no matter how bad it is, God can still use it to create something good, beautiful, and wonderful. Kaya ang assignment po ngayon ay gumawa kayo ng isang magandang bagay. Alam ko, pag pangit ang ating nararamdaman, minsan pangit ang ating naiisip, pangit ang ating mga nasasabi. Pero, nandiyan ang Banal na Espiritu sa inyo. Choose to create something beautiful today despite of your ugly feeling or experience. Ano po yung maganda na pwede mong magawa ngayon? Pwede kang mag-garden.
Pwede kang gumawa ng drawing, pwede kang gumawa ng poem, no? Pwede kang magluto ng masarap, no? Pwede kang mag-ayos sa inyong bahay, maglinis ka naman. So, please create something beautiful today in the midst of your ugly experience. You can do it. Magagawa mo yan sa tulong at grasya ng Diyos dahil buhay ang kanyang bendisyon, ang kanyang banal na Espiritu sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.